Kung pagod ka ng umiyak, maghabol at mag-overthink, baka oras na para maintindihan mo kung ano talaga ang dapat mong gawin sa sitwasyon mo. I'm Coach Base, isang veteranong breakup specialist sa maraming taon na nag-aaral ng relationship psychology at nagbibigay ng specific advice based on your situation na walan, iniwan, or gustong mabawi ang ex nila after breakup. Our private coaching para sa seryosong gustong ayusin ang love life niya, message mo ako sa FB na nasa link na nasa comment section or yung link na nasa description. Isang bagay na sigurado, merong hinihintay ang ex mo kung gusto mong balikan ka niya. Ang problema kasi, after the breakup, hindi naman agad-agad hindi ka na mahal ng ex mo kahit may bago pa siya. It doesn't matter. Hindi agad-agad nawawala yung memories, yung love and everything. Investment yan eh. Oo, sabihin na natin naiinis siya, upset siya sa'yo, cold siya sa'yo kasi hindi ka na ganun ka-attractive. Hindi mo na nakukuha yung interest niya sa'yo. Pero it doesn't mean na wala na lahat. Imposible namang ganun. Ano yun, after breakup, lahat ng pinagsamahan nyo, ubus na. Kahit isang buwan lang kayo nagsama, hindi mawawala lahat-lahat yan. What more kung mas matagal, di ba? Hindi yan natatanggal ng basta-basta. Yung mga nakasanayan niyang routine, yung mga nakasanayan niya mula sa'yo, everything about you. Ang nangyayari kasi, masyadong umaangat agad yung cognitive defense mechanism mo to the point na iniisip mo na nagiging defensive ka na, hindi na niya ako mahal. Ayaw mo na kasing ma-disappoint eh. Kaya yan yung conclusion mo na porket hiniwalayan kaya niya ngayon, hindi na siya babalik bukas, hindi na siya babalik sa susunod na panahon, hindi ka na niya mahal, kinalimutan na niya lahat. Yan yung defense mechanism mo. Kasi ayaw mong ma-disappoint sa dulo. Pero hindi yun katotohanan. Kasi hindi naman porket naghiwalay kayo, agad-agad yung nararamdaman ng ex mo sa'yo, ay wala na. Hindi ganun yun, okay? May mga pinagsamahan kayo. Ewan ko lang kung saan mo nakuha yung ganong klase ng idea. Malamang sa malamang, nakuha mo yung idea na wala na lahat sa insecurity at sa kababawan mo. Kasi hindi mo pa gets yung overall na ikot ng breakup at yung sistema ng breakup. That's why I'm teaching you the system of breakup, how this thing is working. And thankful, buti na lang meron akong massive experience about breakup. That's why I really understand how the system works. Now, I will explain it to you. Meron pang hinihintay ang ex mo sa'yo bago ka balikan. Kasi hindi ka niya babalikan dahil lang matagal na kayong hiwalay. Hindi ka rin niya babalikan dahil araw-araw ka nagmamakaawa. Of course, that's impossible. Pero meron siyang isang bagay na hinihintay muna na kailangan niyang maramdaman para magbago ang isip niya. And obviously, kapag ginawa mo to, malaki ang chance at super taas ng chance na mare-rekindle. Ibig sabihin ng rekindle, magsisimula ulit ang apoy ng pag-ibig niya sa iyo. Kasi dati ka naman niyang minahal. Kumbaga sa kandila, nahanginan lang, namatay lang ng konti. Hindi naman ibig sabihin na hindi na pwedeng sindihan. Pwede pa yan lagyan ng apoy. So, ang malaking pagkakamali ninyo at ng marami, syempre, akala nila naghihintay yung ex na lumipas lang yung panahon, humupa yung galit, magsosorry ka ulit para balikan ka niya or magparamdam ka ng paulit-ulit, pero hindi. Hindi naman kasi basta-basta oras lang yung magpapabago sa desisyon ng ex mo. Ang magpapabago sa isip ng ex mo is what we call the perception. Ito, napaka-importante nito. You need to learn from me. Ang totoong hinihintay ng ex mo is yung number one, mawala yung emotional pressure. Ito, babaguhin natin yung perception niya. Anong emotional pressure yan, coach? Siyempre, kapag masyado ka nagde-demand na magbalikan kayo, matutuon sa isip niya yung paglayo. Kasi sinasakal mo siya eh. Saka lang siya magkakaroon ng espasyo para mag-isip kapag binigyan mo siya ng space. Kahit sabihin natin nag-no contact rule ka pa, kung ramdam naman niya deep inside na ang desire mo is makuha siya, maangkin mo siya, ang feeling niya nun, you are owning him or her. Parang pakiramdam ng ex mo, inaangkin mo siya. Kinukuha mo yung freedom of choice niya na pumili kung sino ang mamahalin niya. Yun yung emotional pressure. Kahit naman kasi ikaw, kapag merong obsessed sa'yo na gusto mong makuha kanya ng buo, nakaka-pressure yun emotionally. At parang ngayon, tatanggalan mo siya ng decision or free will na mag-decide kung sino ang mamahalin niya, kung ikaw ba or iba. At dahil pinipressure mo siya emotionally, kahit mag-no contact rule ka pa o magbilang tayo ng ilang panahon, hindi babalik ang ex mo. Kasi ramdam niya sa'yo na merong emotional pressure. Tanggalin mo yung pressure na yan. And believe me, kapag tinanggal mo yung pressure na yan, dyan tayo mag-i-start sa lahat-lahat. Yan yung isa sa mga hinihintay ng subconscious mind ng ex mo. Yung matanggal yung emotional pressure. Pangalawa,
Hinihintay niyang makita kung nagbago ka talaga. When I say nagbago, I'm talking about maturity. Siyempre, yung dating problema nandyan pa rin yan. Pero trust is rebuilt by consistent behavior, siyempre. Gusto rin niyang makita if you have changed. Anong klaseng pagbabago? Yung bang morality speaking? Am I talking about morality na pagiging mabuti at masamang tao? Absolutely no. Hindi yun yung tinutukoy ko. Kung magiging caring ka na ba or hindi, hindi yan yung tinutukoy ko na pagbabago. I'm talking about the value. Yung bang value mo nagbago na. Kasi kung yung value mo same pa rin dati, like for example, ang value mo is halagang 20 pesos lang, kaya ka iniwan at hindi nagbago ang value mo, therefore wala rin siyang babalikan kasi same value yun. Ang hinahanap niyang pagbabago is hindi lang sa ugali. Hindi yun. Huwag kang mag-focus masyado kung magiging mabuting tao ka na ba. Hindi ko naman pinopromote na maging masamang tao ka, ha? Pero hindi ko rin pinopromote na magpakabait ka at maging pusi ka sa kanya. Ang tinutukoy kong value is magi-increase ba yung amount mo. Para siyang cryptocurrency, 20 pesos ka lang ba? Magiging 50 ka ba? Kung magiging 100 peso ka, kulang yan. It requires you thousands. At least man lang maging 50,000 yung value mo or 60,000 para ulit pansinin ka niya at bumalik siya sa'yo. So, isa sa mga inihintay niya is yung kung nagbago ka talaga. But I'm talking about your personal value sa kanya. Gaano ka ba ka-valuable ngayon sa ex mo? Kung ikukumpara mo siya sa pera, magkano ka ba? 1,000 ka lang ba? 2,000? Hindi, kulang yan. It requires at least 30 to 50K. Parang ganun ang comparison ko. Parang ganun ang comparison ko para maintindihan mo na kung gusto mong balikan ka ng ex mo, kailangan nagbago at nag-increase ang value mo. So, another thing, para mas lalo siyang bumalik, is hinihintay niyang maramdaman yung pagkawala mo. Siyempre, habang lagi kang nandyan, hindi niya kailangan harapin yung salitang nawala ka na or pagkawala mo. Kapag nawala yung presence mo, routine mo, emotional support mo, dun lang magiging totoo yung pagkawala. So, kailangan matanggal yung lahat-lahat na yun. Kailangan niyang maramdaman na nawala ka. Yan yung isa sa mga bagay na hinihintay ng subconscious mind ng ex mo para balikan ka. Kailangan niyang maramdaman ang pagkawala mo. Pero syempre, dahil lagi mo siyang ina-assure, lagi kang maraming blunders or mistakes, lagi kang paghahabol at lagi kang nahihila, di ba? Lagi kang naghahabol in everything. Kahit mag-no contact rule ka, kung lagi ka naman naghahabol, wala din. Di ba? Kahit ino contact rule mo, kung yung last impression mo sa mind niya naghahabol ka, nako, walang mangyayari, maniwala ka sa akin. So what is going to happen kapag binigyan mo siya ng last impression na naghahabol ka? Kahit mag-no contact ka, hindi niya mararamdaman yung pagkawala mo. Kailangan niyang maramdaman na ikaw ang mundo niya at kailangan mong mawala. That's what I'm talking about. Pero syempre, hirap na hirap kang gawin yan kasi nga mahal na mahal mo ex mo at dahil dyan, ipapahamak mo yung sarili mo. Pero kung i-apply mo ang advice ko and you will apply it directly, di ba? Yung totoong hinihintay lang ex mo is mawala yung emotional pressure. Kung makita niya kung nagbago ka ba talaga in terms of value at hihintayin mong maramdaman niya ang pagkawala mo, just roll the dice and play with it. Kailangan natin makipaglaro sa strategy na yan because that's how it works. And if you want to understand the full system of the breakup, kasi sa sistema ng breakup, dito ka hindi na eligible Pwede ka naman magpa-coaching session sa amin. Sa akin, sa Philippine Dating Coach, nandyan lang sa comment section yung link. Click mo lang dyan and pwede kitang schedule for one-on-one coaching. Thanks for watching.